So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw, kung siya, sana siguro dapat tignan din ng mga tao na bago ba naging politiko ito, mayaman na ba ito? So bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? And I will say yes, meron na, di ba? Kaya nga po yung salin ko, hindi ako natatakot na iprinisinta ko, meron akong 650 million, may utang na 250, so meron akong 400M, mga properties, na yun ang naipundar ko when nasa labas pa ako before I became a politician. So you have clean hands? Malinis ang mga kamay mo, Senator Tulfo? Yes, actually. Literally and na ganyan, napaka-hati, napaka-polarized. Dati, nung okay lang eh. Ito na lang nung pumasok si Senator Alan Peter Cayetano, sila Robins, DDS Block. Nag-uusap kami niyan eh. At the end of the day, nagkukumustahan o bago o sa lounge, nakikita kami niyan. Sina Senadora Amy. Pero nung pumasok Senator Alan Peter Cayetano, parang dito kami, majority kami, kayo dyan sa minority, yun ang sabi niya. So, tama yung sinasabi ni Senator Pia, kaya napaiyak. Hindi drama yun eh. Masama ang loob niya kasi daw, sinasabi niya, magkakaibigan tayo for 20 years. Nagpapadala ka ng food sa bahay namin. Ninong ka o ninang ka ng anak ko. Wala mala nakaalala. How about kung may isa pang mag-o-over the bakod at may kaso rin? Kasi di ba previously ang sinasabi is sinusungkit ng kampo ninyo yung iba at yung ayaw, tinithreaten daw ng kaso. So kung may sumali pa sa inyo para magkabuo ng 13, para ma-oust nyo si Cayetano and even Loren Legarda, at itong pang 13... Correction. Ousted na yung dalawa kasi may quorum kami 12. Hindi lang kami maka-elect ng Senate President kasi wala kaming 13. Pero si Loren Legarda as a pro tempore ousted na talaga yun. Pati si Cayetano. Wala lang kaming Senate President kasi wala kaming 13. Ang masasabi ko lang sa iyo, Jessica, yung pang 13 ngayon, nakukonsensya. Unahin natin yung sex trafficking kahapon na binanggit. Kasi madali nga magturo. Baka makakuha din siya ng mga picture sa Google. Dalhin niya siguro sa susunod na hearing. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? Aware ka naman dun sa mga reklamo, dun sa previews na committee, na Blue Ribbon Committee. Actually, Jessica, pagkaalam ko dyan, naisabit na ni Senator Ping Lacson, ang chairman, yung report niya. So lahat ng mga naidetalye doon, mga affidavit, kung sino-sino pinangalanan, sila presidente, etc., family niya, sila speaker, lahat, yung mga ibang congressman, naisumiti na yun naibigay na doon sa ombudsman. Pumirma ka ba? Kasi ilan lang yata yung pumirma doon, di ba? Nagalit pa nga yung ilan ng mga kasamahan ko. Parang wala ka naman pakisama. Sabi ko, vice chair ako tapos hindi ako pipirma. Hindi, kasi dapat hindi ka pumirma. Kasama natin, kawawa. Hindi ko pinakinggan, pinirmahan ko. Tapos nung pinirmahan ko, sabi ko, nakakahiya sa tao. Sasabihin ito, wala ka dito. Tapos sasabihin natin, kakampi natin mga inapi. So yung SALN mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash? Total na po yan. Minus debt. So that will be places around 400. 400 million ang SALN mo. So you're rich. Naipon ko before I joined the politics. So ang sinasabi mo, hindi mo kailangan kumita ng pera sa masamang paraan o sa pangungurakot. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. Formang tatakbo ka raw for VP,
President. Naku, Diyos ko po, wag mong banggitin yan, Panginoon ko. Madadagdagan na naman ng mga banat sa atin. Senator Erwin Tulfo, maraming salamat sa interview na ito. Okay, welcome. Opo. Una, yung mga ibinato sa iyo nung 18 Marines kahapon sa Senado. At 2 beses ka raw tumanggap ng maletang mga pera, nakamaletang mga pera. Doon nga ako nagtataka, Jessica, kasi sa kanilang earlier affidavit, 1 beses lang ang na tumanggap. Tapos yung bilang dumami ng dumami. Tapos may mga amounts na. Ang problema, nung kahapon, nung tinanong na sila, hindi naman, wala silang maibigay na supplemental na documents or evidence. Madali kasi, Jessica, na magturo. Binigyan ko siya ng ganun. Pero anong dokumento mo? Wala bang picture? Ganong kalaking pera, 6 na maleta, 8 maleta na ibibigay mo sa tao. Hindi mo man lang lilitratuhan na natanggap na boss or papapirmahin mo doon. Siyempre, dapat may katibayan. Kung driver ka, drive mo, dinala mo sa bahay ko, di ba? Yun ang katanungan ko. Mayroon ka bang litrato man lang or pinirmahan ko man lang na para masabi mo na binigyan mo ako ng mali. Number 2, flood control daw yun. Itignan mo ang records ng DPWH, wala akong flood control or any infrastructure project from since I joined yung Congress ng around 2023 hanggang pumasok ako sa Senado. Wala akong mga records ng infrastructure or flood control projects. Wala. Can you answer for your brother, si Senator Raffy Tulfo? I think nabanggit din siya na nakatanggap din daw ng mali-maletang mga pera. Ay, yun, hindi ko alam. Pero ang pagkaalam ko, di sana, ang tanong lang doon, may resibo ba? Kailangan natin ng resibo, di ba? Madali kasi magturo ngayon, Jessica, na nabigyan ko siya, na ganito, gano'n, nakita ko siya doon. Sana katibayan. Kasi kung magbibigay ka sa akin, ikaw yung source, ikaw si Zaldico, papadalhin mo sa driver mo, siyempre gusto mo malang kasi baka itinakbo niya na safe, na naipadala mo sa akin, natanggap ko yung pera na pinadala mo. Di paano? Selfie tayo, tapos papadala mo sa boss. Or sulat, picture, or pumirma ka, receive. Wala puro turo lang, naturo. At lahat yata nung mga binigyan nila, wala silang maipakita, kundi puro maleta lang Sana may litrato na katabi nung tumanggap ng pera. Wala puro maleta yung pinakita lang nila. Okay. And speaking of flood control, I think your nephew, anak ni Senator Raffy, I don't know kung matter of public record, pero nakatanggap din daw siya ng flood control project. I'm not sure. Alam mo kasi, Jessica, meron talagang mga allocations ang mga lawmakers kasi request nila yon, that request ng constituents nila. Different districts, kunwari dito sa District 1, kailangan natin ngayon ng bumabaha tayo dito, kailangan ng flood control. O kailangan natin ng school buildings. Iba-iba yan every year, iba-iba. Kami naman mga senador, dahil pangkalawakan kami buong Pilipinas, kung anong request ni Governor, request ng kailangan po namin senador ng tulay dito sa province na ganito, yun ang i-request namin. Kaya nga maganda yung nangyari. Ito yung bunga nung flood control, nung Blue Ribbon Committee flood control investigation. Kasi after that hearing, naging live na ang BICAM ng national budget. Okay? Hindi na sila na sa isang restaurant, palit ng bilang, o ito sa iyo, ito sa amin. Hindi na ngayon. Wala nang small committee. Hindi na. Pwede ka nang makialam. Pwede ka nga mag-message na, hoy, nasaan na kayo? Nung mag-break lang kami dahil may impasse kami. Tinatanong mo tao, hoy, baka nag-uusap na kayo dyan sa side. Kaya we have to go back. So, yun ang isa sa mga resulta. Pangalawa, na natigil yung flood control. I mean, binawi ng DBM, ng Palasyo, yung mga budget na ibinigay nung magkaroon ng flood control hearing. Yun naman ang kinaganda nitong Blue Ribbon Committee hearing by Senator Lacson dahil natigil. Number 3, may mga for later release. Nire-review talaga at naging ngayon pang-4, DPWH na lang talaga mag-handle. Hindi na yung request ni congressman, ni senador, ang DPWH ang mag-identify. Isa pa sa mga
nabanggit kahapon dun sa hearing sa Senado, sex trafficking, women trafficking. Meron daw mga dinadalang babae sa'yo. Nagkamali-mali na yung kanilang kwento. Hindi, Yung brother ko unahin yata. natin yung sex trafficking kahapon na binanggit. Hindi ko alam kung sana kung siya nagdala, willing ako. Kaya iimbitahan namin sila sa Lunes. Kasi sasabihin ko sa kanya, maari ba sa susunod na hearing natin, dalhin mo yung mga babae na binigay mo. Kasi madali nga magturo na magturo. Baka makakuha din siya ng mga picture sa Google. Dalhin niya siguro sa susunod na hearing. Kasi after Monday, ang susunod namin na patawag is the end of June. Para sa second round naman, yung mga hindi na-accommodate. So sasabihin ko sa kanya, Mr. Marin, isama mo yung babae dahil total, ikaw ang kumuha, may contact ka dyan, kunin mo, isama mo dito. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? Sa Maidas o Shangri-La or wherever? No, I love my wife and my children. So, I cannot do that. And then, I am a prayerful person. Obvious naman, pag may nakita ka ibang babae other than your wife, syempre isipin nila, that's not proper. Hindi tama. Unfair din yun sa loved ones mo. Unfair sa children mo. No, wala po akong babae. Kaya nga, I would like to challenge him sa Monday dahil invited siya, na isama niya po para ituro niya po. Kung ituro niya, then I give up. Then sige, nagsinungaling ako. Kung maituro, may mabitbit siya na babae, ituro niya ako. I think you were not doing badly as a journalist. Parang naging okay ka naman, nakagawa ka ng pangalan mo. Bakit ka pumasok sa magulong mundo ng politika? Nakita ko kasi, Jessica, yung tinayo ko yung Action Center, public service. So, nilalapitan ng mga tao. Sabi ko, teka muna. Then, ang ginagawa ko, may radio program, tinatawagan ko yung mga politiko. Sir, pwede bang accommodate? Hindi makalabas ng ganito, kailangan ng pondo. Tapos, nababalitaan mo na pag lumapit, lumapit na po kami kay ganun, kay Kong, kay Mayor. Tapos ang binigay lang po, 1,000. Kailangan po namin ng 25,000, 30,000. Then somebody told me na, hindi, dapat mas malaki kasi malalaki naman ang binibigay ng mga soft projects para sa isang congressman o sa mga mayor, may mga pondo sila para sa soft. When you say soft, yun na yung mga medical assistance, mga burial assistance. So sabi ko, oo nga, no, why not? Why not I join na lang? Tapos, marami kang, ang pagiging broadcaster kasi, Jessica, banat ka ng banat, yung mga pag hindi nagawa, walang maraming mga proyekto. Sabi ko, why don't I try na pumasok ako sa politiko? Baka may maitulong ako, baka mas mabilis. And then, aside sa magkakaroon ng pondo para matulungan mo yung tao, constituent mo, magagawa mo pa by pagpasa ng mga panukalang batas na hinihingi ng mga tao. Kasi parang frustrating, lapit sila sa'yo. Sana, sir, ganito, yung kinukulong kami dahil wala kami pambayad, ayaw kami palabasin. Yung maawa kayo mga kwentong ganun. Pagkatapos yung, binawasan po yung binigay po na ayuda, binawasan ng 5,000. Alam ko namin po, 10,000 yun. Things like that. Wala ka magawa sa broadcaster dahil hindi ka naman sa gobyerno. Banat ka lang ng banat. So parang wala nang effect. So sabi ko, decided na, pasok na siguro ako, baka I can do something about it. So naging party list ka with ACT CIS, Yes. di ba? You were the 4th nominee pero nag-resign yung pangatlo kaya nakapasok ka, tama ba? Yes. Kaso, yung ACT CIS daw ang nakakuha ng pangalawang pinakamalaking pondo next to Tingog in 2025. Hindi kasi I don't know kung that's true or not, pero makikita naman doon kung sino kinare off. Party list ka nga, pero may mga care off na congressman doon. So siguro sana ilabas nila kanino naka-care off. May kumakalat ngayon, care of Erwin Tulfo. Wala nga Erwin Tulfo talaga ako na infrastructure or flood control projects since I joined ACT-CIS. Meron talagang ibinibigay na mga pondo pang infrastructure sa mga congressman dahil request po yun. Like I said, kami, being a party list, kadalasan, pag party list ka, bibigay lang sa iyo is soft projects, pantulong sa mga may sakit, burial, etc. Yung mga ganun na mga assistance, tupad, AIX,
Yun lang yung binibigay. Kasi bibigyan mo ako ng project party list ako. Saan ko ilalagay? Magbigay ka ng example. Lahat ng na-divide na yung buong Pilipinas sa mga different districts. Pag binaba ko dun, sabihin ni congressman dun, pare, sa akin yan ha. Ano magagawa mo? Pero ang data na nakita namin was for 2025, Act CIS got 7 billion. Although, hindi ko alam kung covered pa ng iyong term yon. No, I was 7 already- billion pesos. I was out of ACT-CIS noong 2025 eh. Wala Dahil, kang nakitang ganong kalalaking wala mga eh. pondo, Wala. bilyones. May mga kasamahan ako sa I was the third nominee, may first nominee kami, second nominee. Pero ako wala. Kahit na siguro mag-imbestiga sila sa DPWH or sa House mismo, I don't think so. Na Pero clear yung off sa Act akin. CIS mismo was your backer, di ba? When you ran for Yeah, the Senate. I became a politician because of ACT-CIS. So you benefited from whatever largis or whatever pork barrel or pondo or allocables na nakuha nila. Is that not the case? No, not the case, not the case. Kahit na kaya nga I'm willing and open to be investigated. I'm willing and open to be scrutinized yung mga nakuha ko sa Congress when I was with them. I was there for about a year. Okay. And then tumakbo na ako dito sa Senate as for the 20th Congress. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw, kung siya, sana siguro dapat tignan din ng mga tao na bago ba naging politiko ito, mayaman na ba ito? So bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? And I would say yes, meron na, di ba? Kaya nga po yung salin ko, hindi ako natatakot na iprinisinta ko, meron akong 650 million, may utang na 250, so meron akong 400M, mga properties, na yun ang naipundar ko when nasa labas pa ako before I became a politician. So you have clean hands? Malinis ang mga kamay mo, Senator Tulfo? Yes, actually. Literally and figuratively? Definitely. Corruption, wala po ako mga reklamo, wala po mga kaso laban sa akin ng corruption issues. Yung kaso ko lang, Jessica, yung citizenship at saka yung libel. Yun po yung dahilan, yung dalawa na ito, na hindi po ako pumasa sa CA bilang DSWD Secretary. Na-carry over yung pagdating ko sa COMELEC. Pero nalagpasan po yun dahil naipaliwanag doon na ano nangyari, etc. Ang interesting ng family history nyo ha, kasi di ba you're half Japanese? Sinusulat ni Montulfo yun ng inyong kuya, di ba? And then you were discriminated as kids in Davao dahil anak kayo ng Hapon, and Right. especially after the war, di ba, na kontrabida ang tingin sa mga Hapon. How was it like? Hindi naman, kasi parang nagbago na yung panahon. Yung panahon daw ng nanay ko, kinikwento siya, iyak siya ng iyak, binubuli siya. Hapon nung kabataan nila. Tapos lalo nang after the war, takot na takot sila, they're in hiding. Kaya niya napangasawa yung dad ko. Parang, sabi raw, ayaw niya sa daddy ko eh. My lola was the one like, sige na, para protection natin dahil mga Hapon tayo, mga kapatid mo, puro babae, isa lang ang lalaki. So napilitan siya, she married to my dad para makatulong na rin kasi Japanese sila eh. Pero ikaw, Filipino citizen ka. Filipino, definitely. I was born in Tacloban, Leyte. Meron akong birth certificate doon. My mom is Filipino and my dad is from Ilocos. My mom is from Davao. Di ba parang medyo kakaiba, born Filipino, pero ang tatay Hapon, No, ang lolo. ang lolo Hapon, so you're 1/4 Japanese, tama? Japanese. So yung salin mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash? Total na po yan. Minus debt. So that will be places around 400. 400 million ang salin mo. So you're rich.
naipon ko before I joined politics. So, ang sinasabi mo, hindi mo kailangan kumita ng pera sa masamang paraan o sa pangungurakot. Never. We were taught by our parents not to do that. Lalo na yung tatay ko was a constabulary officer. When he retired, meron lang po kami isang bahay na bigay pa, pinagtulong-tulungan ng mga kapatid ko para matayuan sila ng bahay ng mami ko. Sabi niya gano'n, may punto rin eh. Paano maipapakain mo yung galing sa madumi sa mga anak mo, sa asawa mo? How can you do that? And I can't. May nabalitaan ako, 2 raw yate mo. Totoo ba yun? No. Wala kang yate? No. I have a co-owner. 4 po kami. Co-owner na yate? Co-owner, okay. yes. Ito yung time sharing, yung mga ganun ba yun? Yes. Okay lang ba? I'm asking you the questions like journalist to a journalist. Because I'm not hiding anything. Yeah. I mean, I will be offended if it's something is wrong. I will be offended, really. I mean, when it comes to this, I know, alam ko yung trabaho mo na, so you're frank, so I will have to be frank with you and honest also. We go now to the Senate Blue Ribbon Committee hearing on Monday. Anong balak niyong gawin doon? Papatawag namin yung mga 18 Marines na yun. Actually, para alisin lang yung doubt ng mga tao dahil sinasabi nila Senator Marcoleta, Senator Cayetano na iwa-whitewash namin. Inuna na nila yung sa kanila. Yung mga inimbitahan nila, iimbitahan din namin. May dagdag lang nga, dadagdagan namin. At may maaalisin kami kasi may mga nakita ko doon, alias. Paano naman namin imbestigahan yung papatawag si alias? So yung 18 Marines na nagsabi ng accusations sa'yo are invited to your hearing on Monday? Yes, and si Attorney Baligod, si Mike Defensor, invited siya, si Speaker Romualdez, si NBI, may dadagdag lang kami. Tapos syempre, yung nagpahayag si Congressman Alvarez ng Palawan. Sabi niya, gusto ko mag-attend dyan para marinig din ng tao yung side ko. And then si Senadora Laila de Lima, pinadala namin invitation. Si Father Flavi, in-invite din namin para parapan, komprontahin nila na, bakit mo nasabi na tumanggap ako sa flood control? Sumagot na ba yung 18 Marines and Attorney Baligo? Pinadalhan na po sila. Hindi ko lang alam kung sisipot sila. Pero they received it. Natanggap po nila kahapon. Anong tingin mo dito sa trabaho mo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Marami nagsabi sa akin, Jessica, huwag mo tanggapin yan. Sakit sa ulo yan. Daming problema dyan. Kung hindi ko naman tatanggapin, sinong tatanggap? Sinong gagawa? Sabi, kaliwa kanan, mababanatan ka dyan. Sabi ko, kung tama lang ba naman ang gagawin mo, bakit ka matatakot na babanatan, di ba? Tamaan na ng tamaan, di ba? Sasabihin natin. Aware ka naman dun sa mga reklamo, dun sa previous na committee, na Blue Ribbon Committee? Actually, Jessica, pagkaalam ko dyan, naisabit na ni Senator Ping Lacson, ng chairman, yung report niya. So lahat ng mga naidetalye doon, mga affidavit, kung sino-sino pinangalanan, sila presidente, etc., family niya, sila speaker, lahat, yung mga ibang congressman, naisumiti na yun naibigay na doon sa pumirma ombudsman. Ka ba? Kasi ilan lang yata yung pumirma doon, di ba? Nagalit pa nga yung ilan ng mga kasamahan ko, parang wala ka naman pakisama. Sabi ko, vice chair ako tapos hindi ako pipirma. Hindi, kasi dapat hindi ka pumirma. Kasama natin, kawawa. Sabi ko, hindi ko naman pwedeng ipikit-pikit. Ano yan? Kung nung broadcaster ako, nung journalist ako, pag may ginawa ang polis, isipin ka agad natin, tayo-tayo, kaya hindi mo imbestigahan. I got angry. O kaya nga, nung may mga bumubulong-bulong, kung mapirman yan, kasama natin, magkakasama tayo. Hindi ko pinakinggan, pinirmahan ko. Tapos nung pinirmahan ko, pare, wala ka nang pasama, ba't mo pinirmahan? Sabi ko, pare, vice chair ako, Blue Ribbon, hindi naman maganda tignan. Sabi ko yung chairman, bayaan mo na si Ping kasi hindi naman talaga, iba naman takbo ng utak nun. Sabi ko, ako yung vice chair. Masama naman tignan na hindi ako pipirma. Then nagtanong si Rafi, ba't mo pinirmahan? Magaling makasama na sa ikaw, choice mo. Pinirmahan niya eventually. Sabi ko, nakakahiya sa tao. Sasabihin ito, wala ka dito. Tapos sasabihin natin, kakampi natin mga inape. Mga
pinagpapasweldo sa atin, bibigyan mo ng special treatment. Wag naman, sabi ko. Pero sabi ko, besides, pumirma lang ako naman, sabi ko, bahala ng ombudsman, di ba? Nung pumirma ako, I said with amendments. Kasi hindi rin ako natutuwa, may mga kulang-kulang doon. Ano yon? Yung mga pangalan ng mga tao, yan, sila, primero yung si speaker, hindi nga nakasama doon. I'm not happy with that. At may Hindi mga kasama sa mga doon pinangalanan? Doon sa unang report, oo. Yung kasuhan, etc. At marami ako mga questions na gusto ko mailatag sa floor. Nasaan na yung ibang mga congressman? Dahil ang daming binanggit ni Diskaya eh. So anong tingin mo? Kasi previously, di ba, ang reklamo is parang hindi natutumbok yung mga masterminds. Itong yun na nga yung gusto kong massive corruption scandal. Yun na nga yung gusto kong tumbukin sa floor. Kaya sabi ko, with amendments. So tutumbukin mo si Speaker Romualdez? Invited siya sa Monday. Okay. How about the President? We will also invite him kung talagang ililink siya dyan, kung mayroong mga testigo, kasi may mga testigo. Basing on this testigo, we will invite him. Yung anak ng Presidente, si We will Congressman invite him Marcos. kung talagang mayroong accusation. Parang, clean slate, ganun ba? Parang tabula rasa. Are you starting from that, from scratch, kumbaga? Yes, nakaatang sa balikat mo yan. Kaya ayoko, nakita ko yung experience na ang daming katanungan nung iba yung umupo sa Blue Ribbon. May naging Blue Ribbon din dyan. Ayaw na mag-imbestiga talaga, di ba? Sino yun? Nung panahon ni Senator P, hindi naman siya nag-iimbestiga. Wala na imbestigahan. That's what they were claiming. Wala pa naman ako dati, di ba? Yung kay Senator yung si Gordon, naimbestigahan niya yung formally, under his watch yun. So sa akin, bali kalahati na lang ito ngayon dahil yung una na report, pinadala na ng chairman namin sa ombudsman. And that is the reason why na bakit na hold ngayon, na freeze ang mga assets ng AMLAC ni Speaker Romualdez because of that report. Okay. So ikaw, how will you attack or approach mo dito sa Kung may mga gagawin mong lulutang pa na investigation? pangalan, kasi para magiging redundant siya, Jessica, na paulit-ulit na lamang, kung may mga bagong names tayo dyan, kasi naisabit naman na ng unang chairman sa ombudsman, hindi na nga pinadaan sa floor, mas maganda sana kung dinaan. Kasi may kasumukulang yung pirma. Ilan lang kami pumirma. Tapos nagkaroon. And isa sa mga reasons yan why nagkaroon ng change of leadership. That's the truth. Naniniwala ka doon sa sinabi nila? Kasi nung nagku sila Cayetano, di ba, sabi nila, hindi naman ito about the impeachment, kundi this has more to do with the flood control hearings ng Senate Blue Ribbon Committee. Doon ko naman sasabihin sa kanya, both naman, hindi lang naman impeachment yun. Hindi lang flood control. Ang problema kasi medyo parang samahan ng loob nila na yung ilan sa mga kasamahan nila nakasuhan sa flood control, pero sinasabi nila bakit yung sa kabila sa Congress parang hindi naman talaga napangalanan na maayos. Na single out lang yung mga miyembro natin, sila Senator Jinggoy, Senator Joel, sila Jesus Codero, yung mga kasamahan namin. Tapos sa kabila, si Saldico lang, wala naman Saldico. Pero nung binigay na nga ni Senator Lacson sa ombudsman, tinitignan, nire-review. Ayun na nga yung umpisa na I think 3 weeks ago, nagpalabas ng may pati whole departure order yata, meron na rin because of that report. Paano kayo sa Senado na ganyan, napaka-hati, napaka-polarized? At hindi lang sa